Nagsisimula ang kwento sa isang lugar kung saan ang ating bida na nagngangalang Henry Morris, isang salamangkero na nasa antas ng ikawalong mahikang bilog, siya ay naglalakad patungo sa entablado ng bitayan. Napapalibutan siya ng mga taong gwardya na nakasunod sa kanya. Nakasuot siya ng mataas ng antas ng mahiwagang posas at sa kanyang patuloy na paglalakad sinulyapan niya ang mga taong nakapalibot sa entablado. Sa mga taong malaki ang paggalang sa kanya, makikita ang matinding lungkot at panghihinayang sa kanilang mukha. Malungkot na napabuntong hininga si Henry, sinusumpa ang lason sa kanyang isipan. Dahil sa malaking epekto na klase ng lason na kanyang ininom kagabi, ang daloy ng kanyang mana ay ganap na naharang. Ngunit kinailangan niyang inumin ang lason na yun para sa kapakanan ng mga taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Natagpuan niya ang sarili sa sitwasyon niya ngayon, nakatawa-tawa, alam niyang darating ang araw na ito. Ngunit patuloy siyang naniniwala sa kanyang matalik na kaibigan, na si Jackson Edward Golden, ang dating hari. Siya ay may tiwala sa kanyang maharlikang dugo, gayunpaman, iyon ay isang malaking pagkakamali sa kanyang bahagi. Ngunit ang tagapagmana nito na si Jackson Edward Silver, ang anak ni Jackson Edward Golden, ay winasak ang lahat ng binuo ng pamamahala ng kanyang ama, at naging lasing sa kapangyarihan. Para sa mga maharlika na nasa paligid ni Jackson Edward Silver, ito ay isang malaking oportunidad upang manipulahin ang kasalukuyang emperor at yumaman. Ang hari ay naging isang matigas na tiranong imposibleng makipagkasundo. Nang maupo sa trono, sinimulan niyang lipulin ang mga sinaunang angkan na humahadlang sa kanya sa ilalim ng dahilan ng pagtataksil. Si Henry Morris ay nalulungkot at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa kasalukuyang hari, sapagkat noong bata pa ito, ay isa siyang matalino at mabuting tao. Nang makarating sa harap, inutusan niya ng tauhan ng tiranong hari na lumuhad, tinatawag siyang isang makasala ng kriminal. Sumunod si Henry sa utos ng walang pag-aatubili. At sa kanyang taglay na pinakamataas na karunungan sa imperyo na ginawang dahilan para akusahan siya ng pagtatangkang maghimagsik laban sa pamilyang imperial. Walang imik si Henry Morris sa mga inaakusa sa kanya, mayabang naman na sinabi ng lingkod ng tiranong hari, na ang lahat ng pamilya niya at sinumang sangkot ay mga rebelde na normal na dapat hulihin at lipulin. Matinding murderous intent na titig ang pinalabas ni Henry, sapat upang maramdaman ng hari pati ng ang kanyang mga lingkod ang malakas ng pressure na nagmumula sa ating bida. Naglalagablab sa galit at malakas na sumigaw si Henry na hindi na niya kaya pang pakinggan ang kanilang walang katapusang kasinungalingan nila, hiniling niya na itigil na ang mga walang kabuluhang salita at tapusin na kaagad ang buhay niya. Sa sandaling yun naalala ng tyrant na hari kay Henry Morris ang kanyang ama na parehong-pareho ang galit sa kanila. Nang inag siya sa takot at hindi komportable, itinuro niya ang kanyang daliri hudyat upang simulan na agad ang pagpatay kay Henry. Lumapit na ang berdugo, hawak ang inilabas na espada. Bago niya simulan ang pagpatay ay malungkot na humingi ito ng tawad para sa kanyang gagawin. Itinaas na ng berdugo ang kanyang espada, at taimtim na iniisip ni Henry na punong-puno ng galit at lungkot, na kahit sa kanyang kamatayan ay hindi niya sila mapapatawad. Sinimulan ng ihampas ng berdugo ang kanyang espada para pugutan si Henry, nang mapatay ay matinding kalungkutan at pighati ang kanyang kinikimkim. Masayang iniutos ng hari na ipakain sa mababangis na hayop ang walang buhay na katawan ni Henry. 20 taon matapos ang pagkakaisa ng bansa, si Henry Morris, ang kauna-unahang salamangkero na nakamit ang antas ng 8th Magic Circle, ay nakatagpo ng isang kapas-palad na pagkamatay. Iminulat ni Henry ang kanyang mga mata sa sorpresa, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na silid na kailanman hindi pa niya nakita. Bumalik sa kanyang isipan ang masamang alaala ng pagpugot sa kanyang ulo, sigurado siya na namatay siya sa espada ng berdugo na nagngangalang Vahold. Hindi niya maunawaan ang nangyayari sa loob ng silid, at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang walang buhay na inahin at isang lumang aklat.
Tiningnan niya ang aklat at napagtanto na ito ay tungkol sa necromancy para ibalik ang mga patay. Naisip niya kung may kinalaman ito sa pagkabuhay niya muli. Nakuha ng malaking salamin na nakadikit sa dingding ang kanyang pansin. Nang makita ang imahe ay nagulantang siya nang makita ang sarili sa ibang katawan. Halos hindi makapaniwala si Henry. Para kumpirmahin kung hindi ito isang panaginip, ay pinisil niya ng daliri ang kanyang pisngi. Naiwan pa din sa ganap na hindi makapaniwala, iniisip na isa itong kalokohan lalo na't may bakas ng itim na mahika sa loob ng silid, isang bagay na dati na niyang winasak sa nakaraan, na kung saan inisip niya na ginamit ito sa kanya para mabuhay. Hinanap-hanap niya ang summoner na sangkot sa itim na mahika sa loob ng silid, inisip ni Henry na tila parang walang tao sa paligid maliban sa kanya. At napagtanto na ang katawan kung saan siya ngayon ay ang mismong summoner na nagsagawa ng isang ritual para sa kanya. Pinulot niya muli ang aklat ng necromancy, sinuri niya ang libro at napagtanto niyang hindi nagtagumpay ang dating may-ari ng katawan sa necromancy at marahil na din sa kakulangan ng karanasan at dahil na rin sa hindi kumpletong ritual. Nakaramdam ng ginhawa si Henry. Isang maliwanag na kasawian sa dating may-ari ng katawan na sa huli ay may magandang resulta para sa kanya. Naalala ni Henry noong siya ay nasa entablado ng bitay, na parang ilang sandali lang ang nakalipas pakiramdam niya ay nasusunog ng buhay ang kanyang lamang loob dahil sa nakamamatay na lason na pinainom sa kanya. At bukod pa doon ang mga maharlikang hangal ay tinitingnan siya na parang isang hayop sa hawla at hindi niya malilimutan ang galit at kahihiyan na naramdaman niya sa araw na iyon. Nagsimula siyang maghanap ng impormasyon, base sa kanyang suot na nasa mataas na kalidad ay hindi mahirap ang batang necromancer na ngayon ay kanyang katawan. Tinanggal ni Henry ang suot na damit, sinisiyasat ang kanyang katawan para malaman kung isa bang kabalyero o mandirigma ang dating may-ari ng katawan. Biglang sumagi sa isipan niya na maaring isang salamangkero ang may-ari ng katawan, umupo siya sa lotus na posisyon para subukan na maramdaman ang espiritual na enerhiya. Inisip niya kung isang salamangkero ang may-ari ay lilito ang magic circle sa kanyang puso. Sinubukan niyang mag-focus para ipunin ang enerhiya at ilabas ang magic circle. Ngunit, nagkamali siya ng suspisyon kahit isang mababang antas ng magic circle ay hindi niya maramdaman. Iniunat ni Henry ang kanyang mga braso at naunawaan niya na ang katawan na ito ay nasa mahinang estado, kaya't napagtanto niya na hindi siya isang salamangkero. Napagpasyahan niya na unang subukan na bumuo ng magic circle, at ang pangangalap ng impormasyon ay gagawin na lang niya mamaya, dahil importante na kailangan niya ng matibay na pundasyon. Dahil siya ang kauna-unahang 8th circle na salamangkero, at dating kataas-taasang guro ng imperyo, naniniwala siya na kahit ang katawan niya na ito ay walang talento ay maaari siyang makalikha kahit isang magic circle. Nagsimula siyang magsikap ng husto upang lumikha ng isang magic circle, sa matinding pagtuon at pagsisikap. Habang tumutulo ang daan-daang patak ng pawis mula sa kanya, nagawa niyang makabuo ng unang magic circle. Gumamit siya ng maraming enerhiya at sa pagod kaya't nagpasya siya na sapat na muna ito ngayong araw. Inaalam niya kung ilang oras na ang nakalipas, at naisipan na tapusin na ang araw. Sa mismong sandaling iyon, naalala niya ang tiranong hari at sa kanyang isip, napangalit ang ngipin niya sa galit at nais niyang ipadala ito sa impyerno. Naalala niya sa nakaraan, sa isang bulwagan nakaupo ang hari sa harap at may lamesa sa harap ni Henry na may nakapatong na antigong tasa, at sa paligid ay ang kanyang mga tauhan na nakaluhod habang binabantayan ng gwardya. Tinutukan ng matalim na espada ang tauhan ni Henry, tanda para simulan na niya ang pag-inom ng lason sa harap ng hari. Kahit labag ito sa kanyang kalooban, at alang-alang sa kaibigan at sa mga taong nagbibigay ng malaking paggalang sa kanya, pinili ni Henry na inumin ang nakamamatay na lason kapalit na mailigtas lamang ang mga taong pinahahalagahan niya sa bingit ng pagkalipol. Natagpuan naman ng hari ang pangyayari na ito na nakakatuwa, hindi niya mapigilan na ngumiti sa galak. At sa tindi ng nakamamatay na lason, si Henry ay nagsuka ng maraming dugo mula sa kanyang bibig at sa sandaling yun ang lahat ng dinadaluyan ng kanyang mana ay naiharang.
Lubos ang kanyang galit na pamura na lang siya at sinabi na kung siya ay isang mandirigma, kahit ang ganoong kadami na lason ay hindi makakaapekto sa kanya. Inilarawan sa kwento na ang mahika ay makapangyarihan at nakahihigit kaysa sa espada. Ang lakas ng mahika ay katumbas ng pakikipaglaban sa maraming sword master. Ngunit, ang lakas na iyon ay madaling gumuho dahil lamang sa kaunting lason. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang salamangkero ay ang mahina nilang pangangatawan. Naisip ni Henry na kung may katawan lang siya na katulad ng isang mataas na ranggo na swordmaster, ang pag-inom ng mga bariles ng lason ay wala lang sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na pagkatapos ng kamatayan, hahangaan niya ang lakas ng isang mandirigma, ngunit ngayon alam na niya kung ano ang dapat niyang gagawin sa buhay na ito. Matapos ang ilang sandali nang makapagpalit na ng damit, lumabas na si Henry sa silid para mangalap ng impormasyon. Napansin niya ang isang alipin na matiwasay na natutulog habang nakasandal sa dinding, napagtanto niyang ang may-ari ng katawan na ito ay hindi isang pangkaraniwang tao. Umubo siya sa harap upang sadyaing gisingin ito, nagising naman ang alipin sa ingay sabay antok na tinawag siyang young master. Humihikab itong iniunat ang kanyang katawan, tumayo ang alipin mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa kanyang young master. Subalit, nakatayo sa isang walang galang na postura sa harap ang alipin na may mayabang na mukha. Nagpantang ang tenga ni Henry sa mapangit na asal na pinapakita ng alipin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya trinato ng ganoon kung siya ang young master, at mukhang kailangan niyang turuan ang alipin ng leksyon. Galit na tinanong ni Henry ito kung anong uri ng pangit na pag-uugali ang ipinapakita niya sa kanya ngayon. Mayabang na tugon naman ng alipin kung okay lang ba siya at tinanong kung baka siya ay nasa kalahati pang gising. At sa pagsagot niyang iyon ay sinimulang turuan ni Henry ang salbahe ng leksyon, tinadya kanya ito sa paa, dahilan para mawalan ito ng balanse at madapa sa sahig. Hinawakan ng alipin ang binti sa sakit, at galit niyang tinanong kay Henry kung ano ang ginagawa niya at bakit siya sinaktan nito. Sa pagsagot-sagot sa kanya ng alipin mas lalong nainis si Henry, bago pa man matapos magsalita ang alipin, sinipa siya ni Henry sa mukha. Sa tindi ng sakit napaungol na lang ito habang hawak-hawak ang mukha, galit na iniisip ni Henry na mapangahas siyang tinitingnan niya ang young master ng mababa sapagkat ito ay alipin lamang. Lumingon ang alipin na may nais na maghiganti na parang aso na kayang saktan ang amo nito. Subalit nang matalim siyang tinitigan ni Henry na nakataas ang kilay, agad na lumingon pabalik ang alipin sa takot, habang nanatiling nakahawak sa kanyang mukha na pagtanto ng alipin ang sitwasyon at napilitan siyang maniwalang nagbago na ang kanyang young master at hindi na ito katulad ng dati. Agad itong yumuko at humingi ng tawad sa nagawa niyang matinding kasalanan. Tinawag ang sarili niyang isang hangal na alipin. Inutusan siya ni Henry na itaas ang kanyang ulo, nakakakilabot na aurang binalaan niya ito na isang pagkakataon lang na magpapakita siya ng awa sa kanya. At kung muli niyang ipapakita ang kalapastanganan niyang ito hindi siya magdadalawang isip na ihatid siya sa impyerno. Muling niyuko ng alipin ang ulo nito at nangangakong hindi na niya ito uulitin, at mas magiging maingat na siya mula ngayon. Napabuntong hininga at kalmadong inisip ni Henry na sapat na ang pagturo sa kanya ng leksyon. Tumalikod siya sa alipin at tinanong kung anong petsa na ngayon. Hindi itinama ang petsa na tumugon ang alipin sa kanya. Dahilan para lumingon at mayamot si Henry, nauutal na humingi ng tawad at itinama ang petsa sa kumpleto nitong detalye ng ika-6 ng Hulyo taon 20 sa kalendaryo ng imperyo. Labis ang pagkagulat ni Henry at napagtanto na isang araw pa lang ang lumilipas mula nang siya ay mamatay. Tinanong ni Henry ang alipin kung ano ang pangalan niya. Sumagot ito na ang pangalan niya ay Young Master Henry Morris. Sa gulat ay hindi makapaniwala si Henry at napatitig na lang sa alipin, napakamot ito sa pagtataka at muling nilinaw na iyon ang talaga ang kanyang pangalan na Young Master Henry Morris. At mahina akong nagtanong kung may issue ba sa pangalan niya. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng kanyang ama, at sinabi ng alipin na ito ay si Baron Hans Morris. Napasabi na lang siya sa kanyang isipan na nasa isa siyang kakaibang kawili-wiling kapalaran.
Humagik-gik ng tawa si Henry na naglalakad papalayo na pagtanto niya na hanggang ngayon ay hindi pa din nagbago ang kanyang pangalan, habang pinagmamasdan naman siya ng alipin ng may pagtataka. Isinaad sa libro na nabasa niya tungkol kay Baron Hans Morris, ama ng may-ari ng katawan. Siya ay isang bayani na nagpamalas ng galing sa labanan ng pagkakaisa. Natanggap niya ang titulong Baron dahil sa kanyang natatanging paglilingkod sa hukbo. Nalaman ni Henry na si Baron Hans Morris ay hindi orihinal na isang baron, at isang katayuan na hindi siya ganap na maharlika ngunit hindi rin isang karaniwang tao. Bumoling pa siya sa iba pang pahina ng libro, at matapos suriin ang kanyang lahi, ay wala siyang nakitang anumang espesyal sa pamilyang ito. Natuklasan niya na ang kanyang ama ay hindi kailanman naging interesado sa pag-angat sa ranggo, at ang kanyang ina ay namatay nang siya ay isinilang. Ang panganay na anak ay isang summoner. Ngunit dahil sa kakulangan ng talento o determinasyon, hindi siya nagtagumpay sa buhay. Ang tanging may mataas na posibilidad na magtagumpay ay ang anak ng pangalawang asawa na si Kevin Morris, isang kalahating kapatid. Naisip ni Henry na marahil ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang dating may-ari ng katawan na humawak ng itim na mahika upang malampasan ang kapatid na hindi lehitimo na si Kevin Morris, hindi niya tiyak kung saan niya nakuha ang itim na mahika, ngunit ang ginawa niyang iyon ay isang hangal na desisyon. Isinara na ni Henry ang libro matapos nakalikom siya ng sapat na impormasyon, at napagtanto niya na ang pamilyang ito ay walang espesyal at wala rin silang anumang natatanging bagay, para silang isang pangkaraniwang pamilya na walang pangalan. Nagpasya si Henry na magsimula mula sa umpisa, naalala niya ang matalik na kaibigan noong nakaraan, tulad noong siya at si Gold Jackson ay dumating mula sa maliit na kaharian na nagngangalang Monvadem, nagsimula sila mula sa ibaba at unti-unting umangat hanggang sa tuluyang maitayo ang imperyo. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo, at naunawaan niyang kailangan niyang magsimulang mag-aral ng mahika sa lalong madaling panahon. Binaliktad ni Henry ang buhangin na orasan, inisip na mag-aalas 5 oras na lang bago mag-umaga, kaya susubukan niyang palakasin at lumikha pa ng magic circle sa mga oras na yun. Lumingon siya sa bintana at tumingin sa labas. Napansin niyang marami pa siyang oras bago magbuka ang liwayway, kailangan niya munang ayusin ang mga importanteng bagay. Dumating na ang umaga, at ang sikat ng araw ay pumasok sa silid kung saan si Henry ay nagsanay at sa buong oras na yun ay hindi siya nagpahinga. Pawis na pawis at pagod niyang iniisip na sa wakas ay natapos na din siya sa pagdaragdag ng magic circle. Sa loob ng maikling panahon, nagawa niyang marating ang ikatlong antas ng pagbuo ng magic circle. Marahang binuksan ang pinto, at pumasok ang alipin dala ang batya na may laman na malinis na tubig ngunit, nagulat ito nang mapansin na hindi pa siya natutulog. Sa hindi malamang dahilan iniisip ng alipin kung bakit todo na pinagpapawisan niyang master, sinabi niya na may dala siyang tubig para panghugas ng katawan niya. Ngunit, tumanggi si Henry at sa halip ay sinabihan niya ito na kaya niyang maghanda ng mag-isa at inutusan niya itong maghintay na lang sa labas. Yumuko naman ang alipin kay Henry bilang tugon, nang makalabas ay marahan na sinara ng alipin ang pinto. Doon na pagtanto niya na siguradong nagbago na ang kanyang young master, samantala, pinatunog ni Henry ang kanyang daliri at binigkas ang spell na clean, at sa isang iglap agad siyang naging malinis mula sa pawis at dumi. Inayos niya ang kanyang buhok at pakiramdam niya ay presko na siya. Ngunit sandaling napamuni-muni siya saglit, at binigkas niya na ito ay magiging mahirap. Gusto ni Henry na maabot na ang ika-4 na antas ng magic circle, subalit ang gastos ng mana para maabot niya yun ay masyadong mataas at kinakailangan niya pa na maraming mana. Napagpasyahan ni Henry na ipagpaliban na lang muna ito. Binuksan niya ang aparador at tiningnan ang kanyang mga damit, napansin niya na pare-pareho ang hitsura ng lahat ng damit. Napabuntong hininga siya, napagtanto niyang wala siyang oras para sa kanyang kagustuhan, kaya sinuot na lang niya ang unang damit na napili. Lumabas na siya ng kanyang silid at kung saan ang alipin ay naghihintay sa kanya sa labas, sinabihan niya itong dalhin siya sa silid kainan upang mapunan ang kanyang gutom. Agad na yumuko ang alipin ng may paggalang at sinabi na sundan lang siya nito.
Sumunod si Henry sa kanya, nilakad ang kahabaan ng pasilyo, matapos ay pumasok sila sa isang silid, yumuko ang alipin at nanatili na siya malapit sa pinto. Sa loob ng silid kainan, nakaupo na sa malaking mesa ang pamilya Morris at siya na lang ang hinihintay para sila ay magsimulang kumain. Sinuri ni Henry ang pamilya niya na makikita ang kanyang ama na si Baron Hans Morris, pati na ang pangalawang asawa at ang anak nito na si Kevin Morris na kanyang stepbrother. Matapos niyang suriin ang lahat ng nasa mesa at makumpirma na patay na talaga ang ina ng dating may-ari ng katawan. Nang makaupo na si Henry sa hapagkainan, nagsalita si Baron Hans Morris. Binati niya ang kanyang pamilya ng magandang umaga at sinabihan silang simulan ng kainin ang kanilang almusal. Habang ang pamilya ay nagsimula ng kumain, sinuri na muna ni Henry ang pagkain na nasa harapan niya. Lubos na natuwa si Henry nang makita ang masasarap na pagkain. Kahit hindi kilala ang kanilang pamilya sa mga sosyal na lupon, may alam sila pagdating sa pagkain. Habang kumakain, napansin ni Henry ang kapatid na si Kevin Morris. Nagsimula siyang madismaya nang makita ang pangalawang anak ng pamilya na hindi marunong sa wastong asal at kumakain ng bastos. Tinawag ni Henry ang kapatid, na siyang kaagad naman itong huminto sa pagkain at lumingon kay Henry. Nanlisik na titig niyang sinabihan ito na kumain ng mas tahimik, ngunit natawa lang si Kevin sa kanya at hindi makapaniwala sa narinig mula sa nakakatandang kapatid. Napahalakhak na lang ito bigla kahit may pagkain pa ito sa bibig. Ang pagkain na mula sa bibig ni Kevin ay napunta sa pagkain ni Henry na labis niyang pinandidirian. May halong pang-iinsulto ang kanyang ngiti habang patuloy na kumakain. Sinabi ni Kevin kay Henry na huwag makialam at manatili na lang sa sarili niya gaya ng dati. Naging dahilan nito para mawalan ng gana si Henry na kumain at nilapag ang kutsara sa hapagkainan na may halong inis. Pinunasan niya ang kanyang bibig ng napkin, at kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagkainis kay Kevin Morris. Pinigilan na muna ang sarili na huwag magalit. Samantala, hindi man lang pinansin ng kanilang ama ang pagtatalo ng magkapatid at patuloy lang sa paghiwa ng karne, at maya-maya, nagtanong ang ama kung sino sa kanila ang gustong pumasok sa Swordmanship Academy. Habang pinupunasan ng labi walang tiyak na ideya si Henry, hindi niya alam na nasa kalagitnaan sila ng pagdedesisyon sa bagay na yun at isa lamang sa kanila ang kailangan na pumasok sa akademya. Naisip ni Henry na mukhang magandang ideya na pumasok siya sa Swordmanship Academy, at kung makakapasok siya at makapagtapos ay magiging mas malakas ang kanyang katawan na katulad ng isang ganap na kabalyero. Ngunit napagtanto rin niyang masyadong matagal ang pagsasanay, at sa halip, mas makakagawa siya ng maraming magic circle nang hindi kinakailangang gumugol ng maraming taon sa pagsasanay sa akademya. Biglang sumabat ang kanyang kapatid na ikinagulat ni Henry at sinabing hindi na kailangang pag-isipan ito dahil siya mismo ang papasok sa akademya dahil mas may potensyal siya kesa sa kanyang nakakatandang kapatid. Sumang-ayon naman ang kanilang ama sa sinabi ni Kevin. Gayunpaman, nais din niyang makinig sa kung ano ang sasabihin ni Henry tungkol dito at kung ano sa palagay niya. Muli, nagsalita si Kevin na wala ng halaga yun dahil sa personalidad ni Henry ay wala siyang masyadong magagawa sa Swordmanship Academy at siguradong mabubuli lang siya doon. Nag-init ang ulo ni Henry at sa sandaling yun naalala niya ang sarili na sinamantala at tinanong ang kanyang kapatid kung talagang naniniwala siyang mahina siya para mabuli. Hindi man lang nag-atubili si Kevin at sinabing kung hindi yun totoo. At kung matapang siya ay bakit hindi ito nakikipag-sparring sa kanya at hindi rin sana niya iniiwasan ang anumang kumprontasyon sa kanya, at mariin niyang sinabi na makabubuti para sa isang tulad niya na pumunta sa akademya kaysa kay Henry. Sumang-ayon ang kanilang ama kay Kevin, naniniwalang tama siya kahit medyo magaspang ang tono ng kanyang mga salita. Itinanong ni Baron Hans Morris kay Henry kung ano ang iniisip niya at kung ano ang masasabi niya rito. At sa puntong yun nakita niya sa kanyang ama ang malupit na katangian ng tiranong hari. Diretsahan at mariin na sinabi ni Henry na nagbago ang isip niya na dapat ang pangunahing anak ng pamilya ang magrepresenta at kumatawan sa akademya, at hindi ang isang bastos na anak. Lumiyab sa galit si Kevin, malakas na hinampas ang mesa gamit ang kamao,
At galit niyang sinigaw kay Henry na kung ano ang sinabi niya at ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Henry na hindi siya umiiwas sa sparring noon dahil mahina siya, kundi ayaw niya lang na masaktan ang kanyang nakababatang kapatid dahil wala itong laban sa kanya. Sandaling tumahimik ang lahat sa mesa, nakatingin kay Henry na malaki ang gulat sa kanilang mga mukha. Maya-maya, biglang nagsimula silang tumawa, na halos maluha-luha na sa kakahalakhak. Labis na nagtataka si Henry at hindi niya maintindihan kung ano ang nakakatawa sa mga sinabi niya. Napagtanto ni Henry na mula sa alipin hanggang sa pamilya niya ay kinukutya ang dating may-ari sa buong buhay niya. Sinabi ng kanilang ama na huwag na siyang magbiro, ngunit determinado si Henry at iminungkahi niya sa kanyang ama na bakit hindi niya subukan na magduelo sila para mapatunayan niya ito at para paniwalaan nila na mas karapat-dapat siya sa akademya. Sinigurado ng kanyang ama kung sigurado ba siya sa kanyang mga sinasabi, tumugon naman si Henry nang may kumpiyansa na, oo. At hiniling niya na din sa kanyang ama kung hindi ito abala at kung may oras siya ay panoorin niya ang kanilang duelo. Sa huli, pumayag ang kanilang ama ayon sa kagustuhan ni Henry, inutusan ng dalawa na pumunta na sila ngayon sa training ground. Umiling-iling naman ang pangalawang asawa sa pagkadismaya habang si Kevin ay mayabang na humahagik-gik sa harap ni Henry. Tinitigan naman ito ni Henry nang may kumpiyansa na matuturuan niya si Kevin ng leksyon.